Breaking news mga kababayan, nako po, ito na ang pinakamalupit na pasabog natin. Militarisasyon ng US sa Pilipinas, mas nakakatakot kaysa sa nangyari sa Venezuela. Nako po, di ba ilang araw lang po kinidnap po itong si Nicolas Maduro na isang Venezuelan president. Marami pong nagsasabi na baka magaya ang Pilipinas gaya ng Venezuela. Baka kidnapin daw, may kikidnapin daw sa Pilipinas na isang mataas na opisyal. Bakit kaya? Bakit kaya parang galit din si Trump sa mga usapin ng coca? Di ba mga kababayan, yung ate niya binulgar baka daw ito ay maaaring madakip. Nako, delikado po ito mga kababayan. Paano kung mangyari yun? Na biglang lumusob ang Amerika at dakpin itong opisyal na ito. Nako po mga kababayan, kasi sabi po ng mga nasa comment, parang Venezuela daw ang Pilipinas. Halaka, totoo kaya ito mga kababayan? Ito na po. At magre-react po tayo after the video. Mas natatakot ako sa Pilipinas kung anong mangyayari. Kasi yung sa Venezuela, invasion nga at kidnapping ng kanilang parang military strike at saka kidnapping ng kanilang presidente. Pero ngayon, mas okay na. Dito sa Pilipinas, mas natatakot ako kasi bakit? May militarization na ginagawa ang Amerika sa atin. Andyan yung EDCA sites mo, andyan ang Typhoon missile system mo. Maraming nangyayari dyan sa Subic at mayroong kang Batanes port na ginagawa din. Na American parang 10th EDCA site pang 10 na de facto EDCA sites. So kapag nagkaroon ng military escalation sa Asia Pacific, especially over Taiwan, definitely the Philippines will not only be the subject of retaliatory attacks, kundi ang Pilipinas din ay magiging subject siya sa tinatawag mong gagamitin ang ating teritoryo para maging either launching pad, either gagamitin ka para mag-refuel ang kanilang mga flights, ang kanilang mga military assets, at saka yung mga whatever man na military vessels nila, including air and sea. So, ito mas nakamahirap ito kasi pag nangyari ito, wala kang tatakbuhan talaga. Ang mga Pilipino walang tatakbuhan kasi archipelago tayo, tubig tayo. So ito yung mas natatakot ako sa intensified militarization na nangyayari sa Pilipinas by the United States. Kaya nga kanina may kadebate ako, sinasabi niya na, "Oy, let's ask President Trump daw to damputin din si Marcos Jr." Sabi ko, napaka-naive na ang ganitong perspective. Precisely because if you really look at Marcos Jr. at the moment, he's a puppet of the United States. Hindi yan gagalawin ni Trump precisely because they need a puppet for them to be able to exercise kung anumang mga balak nila dito sa Asia Pacific. Hindi nila magawa ngayon yan dahil Trump needs the China when you talk about economics. Pero they are buying their time. Take note, pag ang United States may project, hindi yan kaagad-agad ini-execute. It's something being planned and orchestrated for a time before they execute. That is a project. Venezuela has been a project of the United States when you talk about regime change for 20 years. I'm very afraid of our country dahil sa massive militarization at massive presence ng US troops and US military assets on our territory. So doon ako mas na kinakabahan. Opo. And I really hope that we should have a recalibration of this. Opo. Recalibration of this, all of these things. At tingin mo, ma'am, show of force yung pinakita ng US government. Sa tingin po ninyo, maraming malalaking bansa ang natakot o maraming bansa po ang mas lalong nagalit sa mga Amerikano? Yan magandang tanong. I think ang tinatawag mong integrity and moral ascendancy of the Americans, especially of the United States, when you talk about what happened in Venezuela, feeling ko lalong bumababa. Lalo siyang nawawala at lalo siyang nabababa. Kasi right now, really, the whole world is angry at saka outraged sa nangyari sa Venezuela. Kasi hindi lang ito first time Marami din cases na nangyari before. Iraq nga, Syria, and they all justify it with so many things. Pero at the end of the day, it's all about resources. It's about oil, it's about gold. In Venezuela kasi marami. May iron ore ka, may gold ka rin. And number one din yung oil at saka petroleum. So, they want to have a control. So, ang buong mundo galit na. At saka,
Actually, itong nangyari sa Venezuela, geopolitically speaking, it's not just about natural resource. It's also about containment of the rise of China. That is also one of the reasons, geopolitically speaking, precisely because Venezuela has a good relation with China and even has good relation with Russia. And then that's the Western Hemisphere na gustong kontrolin ng Amerika kasi sinasabi nga nila, itong backyard nila yan eh. Backyard nila ang Caribbean at saka ang Latin America. So they want to have a control na dapat sila ang hegemon doon. Pero right now kasi we're emerging in a multipolar world na kung saan ang mga bansa ay natututo na din silang maging independent, maging mawala ang tinatawag niyo, may decolonization na nangyayari. So may mga engagement na sila with other countries and other major powers like China and Russia on the other hand. So ganyan ang nangyayari. So sa akin, ang tingin ko, mas lalo pang magpupush ang Global South countries at saka other major powers like BRICS, lalong titibay yan at lalong magkakaroon ng desire to really push for a multipolar world as against to a unipolar world which is being dominated by the United States. Ito yung ito ang magiging backlash at ito yung magiging backlash ng ginagawa ni Trump. And take note, Trump will not be there forever. That will be like by 2028, I think there will be a change of leadership already in the United States. Pero again, at the end of the day, that is United States. Kahit sinong mamuno dyan, maraming elemento sa United States, especially the military-industrial complex na nagbe-benefit when you talk about military intervention, when you talk about war. So, dapat maging wise tayo mga Pilipino sa mga nangyayaring ganito at tignan natin ang realidad ng mundo para alam din natin kung paano tayo puposisyon. Opo, Prof, lalo pat sinabi ni US President Trump nung panahon sa kanyang kampanya na kung siya ang presidente sa nagdaang taon o sa nagdaang term, hindi sana mangyayari yung giyera sa Ukraine, di ba? Ukraine. Russia and Ukraine. Pero ngayon, parang iba yung naging tono eh. Tingin nyo, ma'am, ang pinapakitaan dito, nagpiplex ang US sa China. Kasi alam mo naman, ma'am, ang number one business ng US government is giyera. And how do you run wars? Through oil. Ang China naman, hindi na sila majority sa kanilang enerhiya ay hindi na po reliable sa oil supply dahil meron na silang electric vehicles and electric supply at ang rare earth sa paggawa po ng baterya ay kontrolado po ng China. Ma'am. Oh, it's all about containment pa rin of the rise of China and containment pa rin yan, policy pa rin yan pagdating sa China. At it's actually also a fight against what you call the rise of multipolar world or what you call multipolarity. Kasi nga, kapag nagkaroon ka nga naman at maging evident ang tinatawag mong multipolar world, yung hegemony ng United States at saka yung kanilang dominance, madadilute na at hindi na sila yung dominant. But one of the major powers pa rin. So, may ganong drive pa rin talaga ang United States. Mayroon silang hang up kasi they cannot accept the fact that they will, one day, in 10 to 20 years time, they will not be the number one anymore. They may be number one, number two, maybe number 5. Kasi you have other countries in the region, especially sa region natin, sa Asia Pacific, that they're rising. India is rising, China is rising, and other like the BRICS countries are rising. So, ganito yung dynamic ng mundo. Pero itong United States, di nila matanggap So, in a way, itong mga ginagawa nila tulad ng invasion ng Venezuela, it's one way also of containment against China, but at the same time, it's one way also of, fueling hindi lang yung military-industrial complex, but also what you call yung re-industrialization ng United States. Ayan mga kababayan. So sinasabi dito ni Prof yung nagsasalita po, yung ibig sabihin ng hegemony, ito yung hegemony refers to the dominance or leadership of one's group or of one group, nation or social entity over others. Ibig sabihin, gusto pong panatilihin ng Amerika ang kanyang pagiging superpowers. Kaya itong Venezuela na ito, kinubkob at tila talagang gagawing isa po sa mga colony nito. Dahil nga po, inunahan na po ng Amerika itong Russia at China. Kasi bali-balita na talagang ibebenta ni Nicolas Maduro ang kanyang oil. At unti-unting
na kikita ng US na papalapit ang Russia at China na nag-iimbak ng pangmilitar na armas ng mga missile. Sabi ng Amerikano, this is not good. We are going to act now, not later than tomorrow. Boom! Yun. So, eto na po mga kababayan, while it often involves military or economic powers, its defining characteristic is that this control is maintained through consent and influence rather than just raw force. Di ba mga kababayan, yung type of hegemony, the term is applied across different fields with slightly different focuses. Geopolitical hegemony. Ayan, mga kababayan, matindi po itong mga term na ito. Okay, tuloy pa natin. Kung saan, if titignan mo ang Venezuela, they have one of the, I think, sila isa sa pinakamalaking bansa na may pinakamalaking reserve ng tinatawag mong iron ore na kung saan pwedeng gamitin sa reindustrialization ng Venezuela na mura at hindi sila gagastos ng malaki. So, ganito talaga ang nangyayari sa mundo at the moment. Hello? Opo, hari nawa, Prof, na magkaroon ng... dahil damay talaga... Nag-freeze ba ako? Opo, medyo nag-freeze po kayo, Oo, Prof. pero malinaw naman yung audio nyo po, Prof. Sige, go ahead lang, Prof. Yung boses ko narinig ba? Opo, opo. Kahit hindi yung video. Opo. Ayan, ano naman sinasabi ng mga kababayan natin, mga kababayan? Explosion, loud noises heard in Venezuelan capital. Ayan, yung umatake po ang Amerika. So sabi ng mga komento, if your country is weak, your neighbors will invade you. Look at Kuwait, look at Ukraine, you will be target if you are weak. These deterrents, you think Japan and South Korea are dumb? They are arming and have dozens of US military bases or bases in their country. We need USA and we need good leaders. Right now, Philippines, number one enemy is its government. Nako po mga kababayan ko. Wala na, higit pang nakakatakot kundi ang mga korap na nakaupo sa gobyerno tulad ni Bangag and the team. Paano na mas nakakatakot yung ubusin ang pera ng bayan ng mga kurakot? Ayun. Mas lalo tayo walang matatakbuhan pag wala ang US sa atin. Protekta laban sa China. Ang dapat matakot ang mga CCP, NPA. Naku po mga kababayan ko. Kung walang armas ang US sa Pilipinas, makakaganti ba tayo sa PLA? Madam, ganun talaga ang MDT. Mutual Defense Treaty, meaning po pag nasa gera ang Pinas, saklolo US at vice versa po. Involved po talaga Pinas na pag napalaban ng US dahil obligation ng Pinas na tumulong sa US. Protektado ito ng mga pula na singkit at pulahan ng Pilipinas. Ikaw yung madam, opinion mo yan. Your opinion, ma'am, is agreeable. The EDCA site occupied by the US forces can be used by them for any intention. They are planning military forces based at first proceeding to US incursions and as easy more than Venezuela because they position already inside the country. The AFP can react either for any defense because of the treaty or agreement. Naku po mga kababayan ko. So yan po mga balita. Ano masasabi nyo po dito? Na maaari bang dakpin ni Donald Trump itong si BBM? Isa po itong kaalyado ng Pilipinas. Dahil nga si Maduro, allegedly na narcotic state, bali-balita kasi na parang Venezuela ang Pilipinas. Agree ba kayo doon mga kababayan? Totoo ba na tatablahin ni Trump itong si BBM dahil po sa issue ng coca? Na ayon din sa kanyang kapatid ay allegedly kapatid na po ang nagbulgar sa gawain na bisyong ito. Okay? Yan lamang po ang ating reaction. Kung umabot ka sa bidyong ito, maaaring i-komento mo ang iyong lugar at ating re-replyan, okay? Mabuhay. At sana po makalaya na po si PRRD at matapos na po ang kaguluhan habang tumatanda yung daigdig.
patuloy namang nagiging humaharap po sa matitinding mga problema, mga sakuna, lalong-lalo na po yung mga conflict ng iba't ibang mga bansa. Naglalabanan ng mga iba't ibang kaharian. Yan din ang sinabi ng Biblia, mga kababayan. Kaya ito ay hindi na bagong kwento. Matagal na po itong history na nakasulat po sa talata ng mga Biblia. Okay? Kaya ang mga nangyayaring ito ay dapat na maganap. Dahil nga sabi sa Biblia, nalalapit na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Okay? Yan po ang nasusulat sa Biblia. At ililigtas ang kanyang mga hinalal o ang kanyang iisang kawan. Sino po yun? Yan po ay nakasulat sa Roma 20:28 ng banal na kasulatan. Basahin nyo na lang, okay? Once again, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po. For transparency, for better democracy. Isang like, isang share, at isang subscribe. Salamat.